So, tara, mag-snack tayo ng banana cake. Gawa ko. Second time ko na to na gumawa ng banana cake. Kasi ang bilis masira ng banana dito. So, yun. Talagang nag-search ako kung paano gawin. Masarap naman siya. Munti ka ng masunog. So, yun na nga. Ngayon naman, for today's video, sasagutin ko yung tanong doon na pwede bang sabay-sabay kayo papunta dito, mag-fly papunta dito? Ang sagot, yes. Ang nangyari lang sa akin ay kami yung nagdesisyon ng asawa ko na hindi kami sabay-sabay, na ako na muna yung mauna dahil sa kanyang trabaho na hindi niya pwedeng iwanan agad. So, meron kasi siya doon na pinirmahan na kailangan niyang tapusin hanggang December 2024. So, kaya ako muna yung nauna, pero pinag-apply ko na sila na follow to join. Nung nag-apply ako papunta dito, talagang nilagay ko na sila dun sa application ko, pero follow to join lang sila. Ang follow to join, so yun nga, a company yung sabay-sabay kayong papunta dito, and yung follow to join naman ay pwedeng within mga years, pwedeng mga after a year na sumunod sila. So, pero pag yung company, dapat within a year, dapat makasunod agad yung family. Ako kasi hindi ako sigurado kung makakasunod sila within a year, kaya pinag-follow to join ko sila. And, yun nga, pag mga EB3 visa, awan ko lang sa mga ibang type of visa, pero yung EB3 visa nga is a type of employment based visa na binibigay sa mga foreign worker na pwedeng maka-obtain ng green card, US permanent green card, via sponsorship ng mga employer dito. So yun nga, pwede kayong magkakasama papunta dito. Yun lang talaga yung sitwasyon namin. Mas pinili namin na mauna muna ako, and medyo natatakot din kasi syempre bagong bagong lugar. So di pa namin alam kung anong dadatnan namin dito, and maganda kasi yung work ng asawa ko sa Pilipinas. So ayoko naman siyang i-pressure, and sabi ko, sige ako muna. And we'll see kung hindi ko magustuhan, at least pwede pa akong umuwi and may babalikan pa akong trabaho kasi nag-work ako sa Pilipinas as utilization review nurse, and maganda talaga siyang work as a USRN sa Pilipinas, and maganda talaga yung bigayan, kaya hindi ko nga siya talaga ma-let go agad. Kaya hindi ako bumalik sa bedside kasi maganda talaga yung sahod. So yun, mas maganda na kung wala namang reason, mas magandang sabay-sabay kayo papunta dito. Kasi ba talaga, lalo na kung kagaya ko na may mga anak na kasi nahihirapan ako, mahirap umalis kung may mga, lalo na ako, maliit yung anak ko nung iniwan ko, parang kaka 1 year old niya lang, and ayun. Pero puti naman, nakayanan naman, and at least meron akong time para makapag-ipon para sa pagpunta nila dito. Kasi yun din ang medyo mabigat ang gastos. Oh my God, medyo mabigat ang gastos pag papunta dito kung sabay-sabay kayo. Kasi ang covered lang ng agency, babayaran muna nila yung plane ticket yung lahat, pero babayaran mo yun pagdating dito. Ang nangyari naman dun sa kakilala ko na sabay-sabay sila, kasi may mare-reimburse kami pagdating dito babayaran kami ng agency lahat ng ginastos namin sa Pilipinas, like yung NCLEX exam, yung visa screen, and yung basta mga related sa mga pag-process nyo papunta dito, na-reimburse namin yun. So, yun, dun binawas yung plane ticket nung family niya. So, di ba? At least hindi naman ganun kabigat.
For the next video, i-discuss ko naman dun kung magkano yung mga ginastos ko papunta dito and magkano yung pocket money kong dinala. So yun lang for today's video. Thank you for watching and please follow me to my Facebook account, Karen Albania Llanas, and to my TikTok, Mom Chico Nurse, and to my YouTube channel, Mom Chico Nurse sa Amerika. So thank you for watching. Laban lang kabayan!